Damage control. Kakapasok lang, breaking news. Judas. Regodon sa Senado. Natuloy. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Alam niyo po, kahapon ay may matindi ho tayong balita pero alam na pa ho natin yan. Nung weekend pa lang, alam na natin na babaligtad. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay. Syempre mga idol natin yan at isa dyan ang idol din natin na si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. At itong Judas Villanueva na ito. Bumalik. Itawag na lang natin sa kanyang Judas Villanueva. Wag na po natin siyang tawaging Joel Villanueva. Mas Ayun maganda yung Judas Villanueva. Bakit ito, yung pag-uusapan natin ngayon ay si Senator Joel. Kumbaga, tinatawag siyang Judas Villanueva. Alam naman natin na hindi naman po siya bumitaw dahil lamang po sa kanyang mga kaibigan. Sa matter of fact, sabi ko nga doon sa aking FB. Kayo dapat mag-ano kayo sa FB ko. Sabi ko nga doon, hindi lamang po ang hinudas niya yung mga kasamahan niya. Kaibigan niya pa man din si Cayetano at saka yung mga kasamahan niya. At hindi lamang po ang hinudas niya ang taong bayan. Naku po, hindi po. Pati yung kanyang kongregasyon ay hinudas niya na. Kaya ako nga, may tanong ako sa inyo mga kababayan. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Hindi sorry Ako nagtatanong lang naman ako sa pamunuan ng JIL. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Instead na JIL is Marcos is Lord na? Hindi. Marcos is Lord. Ang gara ng Marcos is Lord. Kasi parang gano'n na dating ngayon O nung nyo yung pamunuan ninyo dyan ang sinusunod na ay ang kumpas ni Marcos, hindi na ang kumpas ng ating Panginoon. Palitan nyo na yan. Nakakatawa kasi ito si Senator Joel, no? Kumbaga, ang dami niya pang pasakalye na ginawa noon. Ang dami niya pang pasikot-sikot na ginawa noon. Kesyo ganito, pagkatapang-tapang, pagkaganito. Pero bandang huli, uurong din pala ang buntot. Tapos ikakatwiran, kailangan na natin magtrabaho. Gustong-gusto na natin magtrabaho. Kaya tayo, di ba? Diyos ko naman. Gusto mo palang magtrabaho Dapat nung una pa lang, hindi mo na pinagtagal to. Hindi ka na sumama sa Cayetano Black. Hindi ka na sumama sa hindi nila pagpasok. Dapat dati pa lang talagang pinakita mo na, di ba? Na gusto mo lang naman palang pumasok ba't hindi ka pa pumasok noon? Di ba? Yan, Marcos is Lord na lang. Huwag ng Judas is Lord, di ba? Tama, mali. Pero sa akin, hindi ko alam kung yun talaga ang tunay na katwiran yung pagpasok. Yan na lang ang lagi nilang sinasabi. Kailangan natin pumasok, kailangan natin magsilbi sa bayan, kailangan natin gawin yung trabaho natin Kailangan natin pumasok. Kaya naman hindi pumapasok sila Senator Alan noon. Alam naman natin kung ano dahilan Di ba? Na ginagawa ng mga leaders nyo Yung pinuno dyan, tila yun ang sinasamba. Yung si Marcos yung kanyang utos na sinusunod, hindi ang Panginoon Di ba? Alam naman natin yan, huwag na tayo maglokohan. Alam mo, ito lang masasabi ko diyan sa sa pagbaligtad nitong si Judas Villanueva. Tingnan natin, abangan natin, bantayan po natin yung kanyang kaso. Pag yung kaso niya hindi na plunder, alam na natin kung ano nangyari. Nagka-magic na. Alam mo naman, tutangin na to si ombudsman Alam naman natin yan, di ba? Tuta talaga yan si ombudsman. Kaya sigurado tayo diyan, pag itong kaso niya ay bumaba at hindi na plunder, kasi yung plunder non-bailable. Yung katulad nung kay Jinggoy, yung nangyari kay Jinggoy, di ba? Nanindigan si Jinggoy. Alam mo, nakakaya, Nakakaya ka, Joel, sobra. Joel, nakakaya ka. Mantakin mo, tinalo ka pa ni Jinggoy, di ba? Si Jinggoy, masama ang tingin natin yan. Kaya nga, meron pang pautot dyan na good one. Tapos, tinawag ng bad one si Jinggoy. Pero si Jinggoy, at least nanindigan. Totoo yan, kahit naman ako dati. Noong 2022, ako ay okay Jinggoy. Di ba? Parang syempre yung mga kaso niya dati, yung plunder, parang wala akong tiwala sa kanya. Di
Di ba ang tingin ko sa kanya, naku, urako to, parang sip-sip to kung sino nakaupo, ganito, ganyan, ganyan. Ipatingin ko talaga kay Jinggoy noon. Di ba? Pero sa totoo lang, tama yung sinasabi ni Sir Banat Bay na talagang nakakahiya yung ginawa ng mga nagsibaliktad sa Cayetano Black. Di ba? Si Senator Jinggoy na pinaghihinalaan natin, na inaakala natin na siya yung parang ito, wala tayong tiwala dito, parang ito yung magtatraidor. Di ba? Parang ito yung madaling madala. Di ba? Dahil lalo na kung pera-pera ang usapan, di ba? Ganyan-ganyan. Pero hindi. Kahit ako, aminado ako, mali ako ng pagkakakilala kay Senator Jinggoy. Dito pinatunayan ni Jinggoy na talagang meron siyang prinsipyo sa sarili niya. Kumbaga, meron siyang pagtingin sa taong bayan. 'Di ba? Kahit paano nasa puso niya yung taong bayan. Kaya talaga is nagmatigas siya at hindi siya lumipat sa kung sino mang nag-iimbita sa kanya na alam niya naman na maaaring maapektuhan ng taong bayan. Oh, sabi paano maapektuhan yung tao? Kita niyo naman yung investigasyon ng flood control project kung saan-saan tayo sinisirko-sirko. Kita niyo naman ngayon. Sa tingin niyo ba yung flood control project investigation na yan matutuloy ba? Matutuloy yan, oo. Ano ba kahihinatnan yan? Meron ba? Meron ba tayong aabangan dyan? Meron pa bang trillion? Wala. Kaya sa totoo lang, yung ginawa ni Senator Joel talagang is parang nakakadismaya. Di ba? Nakakadismaya talaga. Wala naman tayong magagawa. Nandiyan na siya. Panlabing-13 siya. Kumbaga. 13 na naman, no? Sino kaya Judas na naman dyan? Kasi di ba pag 13, malas yun. Kaya nga malas yung Friday the 13 eh. Tapos 13 apostoles, di ba si Judas yung isa doon? Pero sinasabi nila 14 daw yun eh. Yung apostoles, totoo ba yun mga katunay? Paki-comment ka sa comment box. Kasi pero alam ko, 13, di ba? Pag 13 si Judas. May bayag kahit... Oo. Hindi, di ba ho? Talagang hinarap talaga niya dahil alam niya naman kung ano yung kasong planter. Sigurado yan. Nangyari na sa kanya yun. Talagang pinakita niya talaga na handa niyang harapin yung kaso niya. Di ba? Hindi natakot si Senator Jinggoy sa mga mangyayari sa kanya. Hindi katulad na itong mga nagsibaliktad na to talagang konting kalabit lang sama agad. Totoo, ikaw Joel, pambihira ka. Ang dahilan mo, pamilya mo at ikaw. Hindi, ako, baka sabihin ng iba, ganun din naman ang ginawa ng iba. Nag-traitor din naman, bakit si Joel lang masyado kung ano. Kasi I expect more from Joel. I understand yung mga politiko nagbabaligtaran. Okay yan. Hindi naman sa okay. I mean, ano yan, normal yan sa mga politiko. Yung patawid-tawid sa kabilang kampo, ganyan naman noon pa Di ba? Pero hindi ko matanggap ay yung new creation, supposedly. Di ba? Yung mga talagang they profess that they are follower of Christ. Ito hindi nga lang follower of Christ to Pastor pa Anak pa ng... Hindi, tsaka nakakainis yan kay Senator Joel. Mantakin mo, di ba? Siya yung unang sumabog dyan sa mga ganyan Kumbaga siya yung galit na galit. Siya talaga yung talagang bumaba na talaga. Di ba? Kumbaga sinamahan siya ng Cayetano Black. Nakiisa sila sa ipinaglalaban ni Senator Joel. Sinamahan siya. Parang si Cheese, ganun din. Nung mga panahon na natanggal siya bilang Senate President, is talagang parang nalugmok si Cheese noon, na parang syempre, tingin niya, parang pinagtulong-tulungan akong tanggalin ng mga sino ba sumama kay Cheese? Sino ba ang dumamay kay Cheese? Yung Cayetano Black. Silang dalawa, ni si Joel tsaka si Senator Cheese, silang dalawa, is talagang sinamahan ng Cayetano Black sa hirap. Diba? Pero eto, nung mga panahon na ginhawa, is talagang iniwan sila. No? Parang lahat ng ginawa ng pakikisama ng Cayetano Black sa kanila na eto, sinamahan ka namin nung panahong lugmok na lugmok ka. Nung panahong pinagtutulungan ka, nung panahong wala kang kakampi, nung mga panahong kailangan mo ng kakampi, sinamahan ka namin pero ganito ang ginawa mo sa amin sa huli. Sa tingin mo ba, Senator Joel, is tama yung ginawa mo? Although, sige, in-advisean ka ni Airpods mo na huwag mong intindihin ang kaibigan mo. Mas intindihin mo yung serbisyo mo at kung ano ang tinatakbo ng puso mo. Diba? Lahat naman kayo gustong magtrabaho Si Senator Alan gustong magtrabaho. Si Senator Marcoleta gustong magtrabaho. Senator Amy, Senator Pia, Senator Robin, lahat naman sila. Senator Bongga, lahat yan gustong magtrabaho. Diba? Pero meron kayong ipinaglalaban noon.
Kaya hindi kayo sumisipot. 'Di ba? Kaya pinaninindigan nyo yung dapat yung panindigan. Kaso nga lang, nung lumabas na kayo ay kakasuhan, bigla kayong nagkaganyan. Nung nakita nyong hinuli o nakulong si Senator Jinggoy, doon na kayo pinanghinaan ng loob. 'Di ba? Doon na kayo pinanghinaan ng loob. Nawala na. Nawala na yung tapang nyo, nawala na lahat. Kinalimutan niyo yung mga taong dumamay sa inyo nung panahong lugmok na lugmok kayo. Pastor. Alam mo, sa totoo lang, napaisip talaga ako eh. Ito naisip ko lang naman po. I'm not judging you. Okay, naisip ko lang. Yung verse na sinabi ng Panginoon na darating ang panahon, well, they will call me, Lord, we perform miracles, Lord, we called you Lord, pero ang sabi ng Panginoon tumabi ka, hindi kita kilala. Sa loob-loob ko. Ang daming ganun, ano? Yung talagang nagpo-profess sila na Jesus is Lord, pero ang buhay nila, ibang-iba. Kasi alam mo, mas malinaw pa sa malinaw, etong nangyari sa Senado. Sobrang maraming confirmation o maraming facts na kaya inaagaw ang leadership ay dahil pinipigilan ang Blue Ribbon hearing. Oo. Di ba? Simpleng-simple lang eh. Ito, bibigyan ko kayo ng halintulad. Bigyan ko kayo ng example. Yes. Nung nakuha ng Cayetano Black yung leadership sa Senate, anong inaakusa sa kanila? Sige nga, kung talagang maaalala ninyo, ano yung inaakusa sa kanila? Di ba ang inaakusa sa kanila? Dahil yan, magiging i-delay na o gagamitin na naman nila yung fourth tweet. Di ba? Tungkol sa impeachment. Ibig sabihin, naku po, patay na, ibabasura na impeachment, i-delay na yan. Anong ginawa ni Cayetano? Anong unang ginawa ni Cayetano? Di ba? Agad-agad niya kinonvene ang court. Oo. Agad-agad po. Ibig sabihin, yung kanilang pagbibintang, fake. Sabi nga niya hindi man lang nag-sorry yung mga nagbintang. Kahit yung mga media, salsal ng salsal sa balita na, hindi man lang nag-sorry. Di ba? Ganon. Kasi simula kasi nung naupo, si Senator Cayetano bilang Senate President, ang dami talagang nataranta niyan. Kitang-kita naman natin sa reaksyon nila nung dumating si Senator Bato di ba? Kitang-kita mo naman sa reaksyon nila na parang nagulantang sila, nagulat sila Tapos nung simula nang naging Senate President si Senator Cayetano, talagang hindi talaga sila mapakali. Talagang parang inis na inis sila at gusto nilang makuha at bumalik sa kanila yung leadership. Halatang halata naman, kaya hindi sila nakikisama sa kung ano sa kung sino ang naging Senate President noon. 'Di ba? Ito naman pala, kaya naman pala nilang makisama kay Senator Win Bakit hindi sila nakisama kay Senator Cayetano? 'Di ba? Kasi bakit? Iba ba ang ginagawa ni Senator Cayetano? Iba ba ang prinsipyo at paniniwala niya sa paniniwala ng Gatchalian Black? 'Di ba? Hindi ba kayo magkasundo dahil doon? O hindi kayo magkasundo dahil yung kasundo ng Gatchalian Black hindi kasundo ni Cayetano Black? 'Di ba? Kaya hindi kayo nagkakaisa. Talagang salungat. Talagang kung gano'n, nagko-kontrabandido kayo, meron kayong sinusunod na tao, is talagang hindi kayo magkakasundo ni Senator Alan. 'Di ba? Pero kung kayo is focus lang sa Senado, independent tayo. 'Di ba? Talagang Senado tayo. Walang pwedeng magdikta sa atin kahit kanino. Malamang ko. Hanggang ngayon Senate President pa si Senator Alan. Kaso, 'di ba? Wala Ano ba 'to? Meron ba talagang tao na kinakampihan nyo o pinapaboran nyo? Ayaw natin magsalita ng ganito. Pero kayo yung nagsisiksik sa mga isip namin kaya kami nagsasalita ng ganito. 'Di ba? Bigyan natin ng comparison. Doon naman tayo sa panahon ni Chis Escudero na inagaw sa kanya ni Soto yung leadership. Anong akusasyon nun? Di ba hindi natutuloy ang mga Blue Ribbon? Sabi nila, hindi, tutuloy yan. Kaming bahala dyan. Si Lacson, andyan Kayang-kayang ni Lacson yan. Talagang pag si Lacson nag-imbestiga, dating pulis yan di ba? Yan yung kanilang litanya noon. Di ba? Yan yung litanya nila ano nangyari mga kababayan? Wala. Yan ang nangyari. Tinuloy ni Lacson. Pero yung mga dapat imbitahan,
Imbestigahan, wala na. Wala, hindi. Tapos, hindi ang ginagawa lang ni Lacson palagi para maging controversial yung Blue Ribbon, mag-iintriga lang siya. Sasabihin niya, oh, may haharap akong witness. Yung witness nakatakip ang mukha, tinuturuan siya, sumasagot sa mga tanong. Napaka-obvious eh. Tanga ka na lang talaga kung hindi mo kung ma-realize yung ginawa nila. And eventually, ano sabi niya? Galing mismo sa bibig niya, walang mastermind. They are all just greedy. You cannot do it. Doon ako natawa yung sinabi ni Lacson na walang mastermind, yung flood control project eh. Kaya para sa tingin ko, ano to, ang lalakas naman ng loob ng mga taong gumagawa ng ganito kung wala silang mastermind. 'Di ba? Yung tipong pag nahuli sila, wala, wag tayong kabahan, kayang-kaya natin to kahit sa mga sarili natin. Kaya mo bang magnakaw ng trilyon-trilyon o bilyon-bilyon na pera na kayo-kayo lang, walang taong nasa likod nyo na matatag? Di ba parang napaka-imposible namang isipin yun? Na kung kayong mga tao-tao lang, pwede kayong gumawa ng ganun. Hindi pwede ata yung ganyan. Lalong-lalo na malaking halaga yan. Yung nai-involve dyan. Di ba? Kasi you need the help of every department in our country for you to be able to do that, ano man tawag mo dyan, extreme corruption. Oo. Extreme eh, trillion eh. Billion ang delivery every day. Kailangan mo ng, I mean, imagine, saan nang gagaling yung pera? Sige nga ho, saan nila kinukuha yung limpak-limpak na pera na yan? Sa taong bayan. Saan bangko kukunin yan? Sino pipirma nung ano na yan? Hindi lang naman po isang tao yan. It's the entire government. Oo. Sindikato. At para itago mo yan, you need a good PR. Kaya nga, di ba, maraming diniliver din sa mga PR machine? O sabihin, yung PR ng mga tao. Di ba, na sila naman ang bahalang patahimikin ng mga media. At saka, di ba, hindi naman basta-basta maire-release yan kung walang dadaanan. Siyempre, yung dadaanan yan, yun ang, ano, di ba, yung mag-a-approve niyan, is talagang, yun ang, magiging tropa nyo rin. O, di ba? Lalo na Ganyan na pera ng nangyari. taong bayan yun. So ano ibig sabihin nun? Sindikato, it's the entire government corrupting ang pera ng taong bayan. Oo. Tapos sasabihin ni Lacson, wala naman talaga mastermind, greedy lang sila. Ha? Yan ang katotohanan dyan. Tapos ano, nung lumabas yung 18 Marines, na kaysa na imbestigahan, tanungin, alamin, totoo ba yung sinasabi nila? I mean, kung ikaw talaga ay naghahanap ng katotohanan, every witness na lumalabas at nagsasabing ganito ang nangyaring korupsyon, ganito, instead of sasabihin mo, hindi totoo yan, o puntahin mo, imbestigahan mo, gisahin mo. Inimbestigahan niya? Hindi. Hindi, wala. Move forward. Nakuha ng Cayetano Black. Ano yung kanilang akusasyon? Hindi daw itutuloy yung impeachment. Tinuloy po yung impeachment. Oo, tinuloy naman. Tinuloy. Oo. Agad-agad ha? Agad-agad. Let's point it out. Agad-agad. Monday yun, naalala ko eh. Nag-convene ang impeachment court. Kita nyo na. Ano ginawa? After nag-announce na magkakaroon ng Blue Ribbon subcommittee na si Marcoleta, doon uminit ang mga tumbong nito. Iyon. Mga quote-unquote BBM senators, di ba? Talagang sa totoo lang, hindi naman talaga nakatutok ito yung palitan ng liderato. Hindi naman nakatutok ito sa mga issue kay BP Sara. 'Di ba? Parang ano lang 'yan. Hindi siya yung talagang main course. Parang ang main course dito, parang naiisip natin is parang yung Blue Ribbon eh. O ngayon, sasabihin nila, hindi naman yun yung iniisip mo na kaya kami nagpalit ng liderato kaya kami ganito. Pinalitan namin si Cayetano para hindi matuloy ang Blue Ribbon. Hindi. Talagang itutuloy namin yan. O kung talagang ganun, is ituloy nyo. Di ba? Ipakita nyo naman. Huwag yung tipong katulad ng pag-iimbestiga ni Lacson dati. Ipakita nyo talaga na talagang sincero kayo sa mga ginagawa ninyo at sincero kayo na talagang gusto nyong malutas ang problema sa flood control project. Kaso nga lang, ang tanong dito, kakayanin nyo ba na maging sincero sa mga investigasyon at gagawin ninyo? Di ba? Lalong-lalo na kung may mababanggit dyan na mga ropa pips ninyo, mga katropa. Doon lang naman sila nagsimula mag-react. Nung una, okay pa eh. Okay kami, walang problema dyan. Sige, kayo na sa impeachment. Wala na. Yan lang naman ang gusto namin, impeachment.
Eh ano nangyari po mga kababayan? Nung nag-announce ng subcommittee na si Marcoleta, in-announce ni Cayetano, ano nangyari? Doon nagsimula ang kanilang grand plan. Doon na talaga sinubukan nila talagang kunin na. Noong una sinusubok-subukan nila pero hindi nila magawa kasi as a matter of fact, inatake pa sila ng NBI doon di ba? Hindi nila nakuha. Nanindigan yung mga ano. Kaya nga may mga senador na nasa majority block noon ang nagsabing mas masahol pa kay Judas. Mas masahol pa daw kay Judas ang bumaligtad sa kanila sa tindi ng kanilang pinagdaanan. Di ba? Kaya sobrang sahol sa Judas ito si Joel Villanueva. Ako sa totoo lang, mga katunay, dati akong JIL din. Oh, yan reveal ko lang, dati akong JIL. Hindi ko naman binabanatan ng JIL. Malaki ang respeto ko dyan dahil may mga nakasama ko dyan talagang mababait. Talagang alam natin na talagang mahusay, talagang makisama, talagang yung pananampalataya nila. Sa taas talagang solid talaga. Pero umalis ako dyan. Oo, umalis ako dyan sa JIL. Gusto ko din naman kasi maayos naman nun Kaso nga lang, ang hindi ko nagustuhan kaya ako umalis, yung simula ng tumakbo si Eddie Villanueva sa politika nung tumakbo siya para presidente. 'Di ba? Kasi ayoko ng ganun Parang yung relihiyon na yun, parang ganito, no? Kung tayo naglilingkod tayo sa taas, bakit hahaluan pa natin ng politika to? Dapat hindi na. Lalong-lalo na kung ikaw ang leader. 'Di ba? Kaya nagtanong ako sa kapwa ko JIL. Sabi ko, bakit kailangan tumakbo ni Eddie Villanueva sa pagka-presidente? 'Di ba? Ang salita niya sa akin, para mas marami siyang matulungan, 'di ba? Para mas lalong kumalat ang salita ng sa taas, ganito, ganyan. Sige, sinabi ko, bakit hindi pa pwedeng kahit hindi ka presidente makatulong ka sa kapwa mo? 'Di ba? Di ba pwede naman yun? At pwede ka rin namang magpakalat ng salita mo, ng salita ng nasa taas, kahit wala ka sa pwesto. Di ba? Kasi kung ikaw magkakaroon ka mapunta ka sa pwesto, is talagang malapit ka dyan sa kasalanan. Di ba? Bakit? Nung mga panahon bang si Kristo, nung pinapakalat niya ang salita ng Diyos, tumakbo ba siyang presidente? Hindi naman, di ba? Naglider-lideran ba siya sa lahat? Ba siya? Di ba? Naiboto niyo ako na pinakamataas dito. Kung tutuusin nga, kayang-kaya niya talagang sapawan yung mga matataas na official nun Dahil nasa kanya yung kapangyarihan pero hindi niya ginawa. Di ba? So parang gano'n yung sinabi ko. Bakit? Si Kristo hindi naman nagganyan. O yung mga apostol ni Kristo. Nagpapakalat ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Hindi naman sila tumakbong presidente. Kung tutuusin nga di ba? Doon sila binitay, doon sila napahamak. Kaya tinanong ko, bakit? Bakit kailangan pang tumakbo? Hindi mo na kailangan tumakbo kasi para sa akin, kung ikaw, talagang sa taas ang paniniwala mo, hindi mo na kailangan yan. Kasi may posibilidad na masira o matukso ka dyan. Kaya yun. Yun yung inisip ko. Parang nadismaya ako. Di ba? Kaya kayo. Sa totoo lang. Pero yung meron lang akong special message sa mga membro niya sa JIL. Huwag naman po kayo ma-stumble. Ganun talaga may mga leader talaga na yung iba, 'di ba, na nagfi-fail na sa adultery. Huwag ko kayong bibitaw. Kasi your faith should not be anchored to anyone or to people, to humans, but to God only. Meron talagang mga pastor na along the way naliligaw. Naakit sa fame, naakit sa pera, naakit sa babae. Totoo yan. Sinasabi ko, kapag ikaw pastor ka, tapos ganyan, o kaya nasa relihiyon ka, ganito, tumakbo ka sa politika, wala. Pero depende na lang talaga sa'yo kung gaano katatag. Kasi talagang antokso sa politika, napakalapit yan, lalong-lalo na ang pera. Ang pera parang ahas yan. Diba? Kaya talagang pag tumakbo ka sa politika, napakalapit mo sa tukso. No? Talagang dyan malalaman kung gaano katatag ang pananampalataya mo at kung gaano ka katatag. In church history, napakarami pong mga bumabagsak na pastor. Tao rin kasi sila It doesn't mean they're exempted na matempt.
o mapadaan sa matinding pagsubok. Tao din yan. So hayaan nyo na lang kung sila ay nag-fail. Hayaan nyo na lang kung naghuda si Joel Villanueva. Ituloy nyo pa rin yung pananampalataya nyo sa ating Panginoong Jesus. Importante naman, you believe in the Yes. Lord Jesus Christ. And kung edi maghanap na lang kayo ng ibang church na hindi nakikialam sa politika, hindi papasok sa politika yung mga pastor at nakakonsentrate po sa salita ng Diyos. Kasi ganun dapat yun eh. Ganun naman ako. I really Tama, I Sir Banat Bay, really tama. admire dun sa mga churches na hindi pumapasok sa Oo, politika yes. at Yun, sila po tama. ay alam mo yun, Oo. nagtuturo lang, nangangaral lang at hayaan nila yung kanilang mga membro kung ano yung kanilang gusto at papanigan. Yes, You should just guide them, Oo. not direct them. Yun ang akin, ha? At kaya nga yung sa mga kasama niya dyan sa JIL, hayaan nyo na kung nagpalit na sila ng Marcos is Lord, lumipat na lang kayo, maghanap kayo talaga ng church na matino ang inyong mga pastor. Huwag nyo idadama yung Panginoon sa kapalpakan ni Villanueva. Okay? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.